Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Biblical Foundation 2 at nasa lesson 2 na po tayo, What is Fasting? So, noong nakaraang week, pinag-aaralan natin, What is Prayer naman? So, ano bang pinag-aaralan natin sa Biblical Foundation 2? Ang Biblical Foundation 2 ay about sa kung paano tayo lalago spiritually. At isa sa mga na-topic natin dito is yung prayer. And now, we will go to the next lesson which is fasting. Okay? So, kung ngayon ka pa lang nag-aaral ng Biblical Foundation, I suggest na kunin mo muna yung Biblical Foundation 1 kasi doon ipinapakita kung paano ka mag-a-accept kay Jesus, ano yung kasalanan, at ano yung solusyon ng Diyos, ano yung original na plan ng Lord. So, doon yung lahat sa Biblical Foundation 1. Now, sa Biblical Foundation 2, ito naman yung ating paglagong spiritual. Okay, so puntahan na po natin yung ating lesson. What is fasting? Fasting is the voluntary abstinence from food for a specified duration of time to feast in God's presence. So ano po ang tinatawag na fasting? Voluntaryo po ito. Hindi ka pipilitin. Kung ayaw mo mag-fasting, okay lang. Pero kung gusto mo mag-fasting, kailangan mo mag-abstain doon sa pagkain. No? May tinatawag tayong partial fasting at saka yung normal fasting. Mamaya i-discuss ko po sa inyo anong pinagkaiba ng normal fasting sa partial fasting. Okay? So, meron lang itong specified duration of time. So, ibig sabihin, hindi ka lahat ng taon fasting ka. Ibig sabihin, kung halimbawa 3 days lang, kung kaya mo naman ng 3 days, pwede. Kung kaya mo ng 1 day, pwede rin. Kung kaya mo ng 40 days, kagaya ni Jesus Christ, sige, gawin mo. Kaya lang, magpokonsulta ka muna sa doktor mo kung kaya mo ba o hindi. Kasi baka mamaya, bumaba naman yung level ng potassium mo at saka yung magnesium mo. Magkakaroon ka naman ng heart failure o kaya meron kang sakit sa iyong kidney o kaya may sakit ka sa iyong liver, may sakit ka sa iyong sikmura. So, dapat, bago ka mag-fasting, magtanong ka muna sa doktor mo kung ilang araw ba or half day lang at saka kung ito ay partial o kaya full fasting. Okay? So, this may require repentance from sin and healthy expressions of remorse. So, sa pagpa-fasting, kinakailangan na isaalang-alang mo yung pag-alis mo doon sa pagkakasala na ginagawa mo. Kasi kung hindi mo ito isasaalang-alang at nagpa-fasting ka, nandun ka na sa presence ni God, tapos alam mo yung hindi mo pala naihingi ng tawad yung kasalanan mo, maaring makaapekto ito sa'yo spiritually. So, before ka mag-fasting, hingin mo muna sa Lord yung paghingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na gawa mo. And then, tsaka ka mag-fasting. Kasi may mga pagkakataon na may nag-fasting, no? Hindi naman siya nakahingi ng tawad sa Lord, na-possess tuloy siya ng demon spirit. Instead na bigyan siya ng kalakasan ng Lord sa kanyang pagpa-fasting, nabaliktad. So, kinakailangan pakonsulta sa doktor and then mag-pray ka before you go to fasting. At isik mo na rin ang Lord kung how many days ba, no, kung ilan yung makakatagal ka. Okay? And it is earnestly seeking God's will. So sa pagpa-fasting, sinisik natin kung ano yung kalooban ng Lord. And to be more intimate with God as we spend extended time in reading His words and in prayer. So sa pagpa-fasting, so tapos ka na mag-pray, nangahingi ka na ng tawad, along the way ng pagpa-fasting mo, magbasa ka rin ng word ni God. Hindi pwedeng nagpa-fasting ka the whole day pero wala ka namang ginagawang prayer. No? Taas mo sa panalangin, yung bansa, yung church, yung mga kasama mo sa loob ng church,
um, ipag-pray mo na rin yung mga pastor, ipag-pray mo na din yung family mo, or ano man yung mga nare-request mo sa Lord, ipag-pray mo. And then, kailangan may pag-aaral talaga ng salita ng Lord kasi doon mo makukuha yung sagot ng Panginoon. Okay, so foregoing something essential such as foods allows us to express how sincere and determined we are in aligning ourselves with God's heart by humbly seeking His answers to our questions, praying for His provisions for our needs, and asking for spiritual breakthrough. So, tatandaan po natin, kaya ka nagpa-fasting, it's not because kailangan mo lang ng sagot sa iyong panalangin or meron kang talagang matinding pagdadaanan or meron kang pinagdadaanan ng matindi na gusto mong sagutin ka ng Panginoon. Wag lang po doon sa area na yun. Kaya tayo nagpa-fasting din is because kailangan natin ng spiritual breakthrough. Baka mamaya, nai-stumble ka na, bumabagsak na yung faith mo, or meron nangyayaring hindi maganda sa family mo na ito ay gawa ng demonyo sa buhay ninyo. So, para maka-breakthrough ka dyan, oh, halimbawa yung spiritual na kahirapan, yung lagi kang naghihirap sa buhay, that is also a spiritual bandage. Kaya, at saka yung sakit, no? So, kung gusto mo ma-release kayo dyan sa bandage na yan, ipag-fasting mo at mag-seek ka ng sagot ng Panginoon. Next, why should we fast? Fasting is a demonstration of our dependence on God and His pleasure more than what sustains our physical life. In Nehemiah chapter 1, verse 4, 9, verse 1, Esther 4:3, Daniel 9:3, Joel 2:12, Matthew 6:16 to 18, Acts 13:2, Isaiah 58. Dito natin mababasa kung sino yung mga nag-fasting like Prophet Nehemiah, Prophet Daniel, Queen Esther, si Joel, no? And Lord Jesus Christ and all the disciples, they all together fast. So, ibig sabihin, ang fasting ay hindi lang pinipili neto o dahil propeta ka, mag-fasting ka. No? Kahit nga si Lord Jesus nag-fasting din siya. So, ibig sabihin, kay propeta ka, kay queen ka, or kay king ka pa, or ikaw ay mananampalataya, dapat talaga nagpa-fasting. Okay? Kung si Jesus nga nag-fasting, dapat tayo din nagpa-fasting. So, how are we going to observe fasting the right way? Matthew 6 or chapter 6, verse 16 to 18. When you fast, do not look sour as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is doing in secret will reward you. So ano po ang sabi dito? If you're going to fast, wag po yung nagmumukha kang sour. Ano yung sour? No? Ibig sabihin po ng sour, yung naglulungkot-lungkutan ka, binagsakan ka ng mundo para lang masabi na ikaw ay nagpa-fasting. Huwag pong ganun. Kasi ganun po ang ginagawa ng mga Pariseo. Ano pa? Huwag mo daw i-disfigure yung mga mukha mo, no? At huwag mong ipapaalam sa tao na nagpa-fasting ka. Kaya kayo na lang, ano ba, yung mga worker, nag-ask ng fasting ang pamunuan ng church. So, syempre, kayo na lang magkakaalaman. Pero yung mga friend mo na hindi naman nila alam, huwag mo na isabi sa kanila, nag-fasting ako, alam mo ba? Kasi ganito ang problema ko. Huwag mo na paalam, di ba? So, huwag niyo pong gawing obvious na nagpa-fasting kayo. Hayaan nyo na ang inyong Ama sa Langit ang makaalam nito dahil may reward kayo dyan. So, ibig sabihin, ang pagpa-fasting po, sabi ni Lord Jesus Christ, may reward ito na nakaabang. Kaya nga, ang fasting is ginagawa talaga. Kaya nga, si Lord Jesus Christ nag-fasting Para na sa ganon,
makuha niya yung reward. Mamaya po makikita nyo ano-ano yung mga reward. So, una, don't make it obvious. Instead, put oil on your head. Maglagay ka ng oil. Pag sinabing maglagay ka ng oil, hindi ibig sabihin nito literal na paglalagay ng oil. Ang ibig lang sabihin nito is magpa-anointing ka kay Lord. No? Magpa lead ka sa Holy Spirit. Yun po yung paglalagay ng oil. And then wash your face. No? Ayusin mo yung sarili mo. Tingnan mo kung ayos na ayos ba yung mukha mo. No? Hindi yung nagmumukha ka talaga ng kapati. And keep it in secret. Next po. Why Jesus also fasted. In Luke chapter 4 verses 1 to 2, it says, Jesus, full of Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He fasted during those days, and at the end of his fasting, he was angry. Sabi dito, noong si Jesus Christ ay nag-fasting ng 40 days, tinempted siya ni demon. Bakit? Kasi gutom na siya. Okay? Bakit nga ba? Kasi dapat mag-fasting. One is that victory over temptation. Fasting is one of the Spirit's tools to strengthen us. Same like Jesus. Gutom na siya nung oras na yon. At after ng fasting, merong kakaharaping matindi-tindi temptation. Kasi gutom eh. Kaya si Satan, no, habang nagpa-fasting ka, gumagalaw na yan. No? Pinapakulo niya yung tiyan mo, patutulog-tulogin para makahanap ng pagkain. Kasi, yan yung mga temptation na ginagawa ni demon sa buhay natin. Hindi lang yun. Pagkatapos mo ng fasting, meron ka agad kahaharapin na battle. Andiyan aasarin ka ng mga anak mo na makukulit, no? Katatapos lang ng fasting, tapos biglang magagalit kasi wala pang sinaing, hindi naglinis, wala tumulong sa bahay, kung ano-ano pa, no? Ang dami nating nakikita ng mga problema. At iinit ang ulo natin. No? Kaya nga, pagka sa fasting, i-relax mo lang yung mind mo. Yun yung sinasabi na magpasakop ka sa Holy Spirit. Hayaan mo na ang Holy Spirit ang mag-lead sa'yo. Pangalawa, spiritual preparation before doing His mission. Bakit nag-fasting si Jesus? Kasi may kakaharapin siyang mission. Ano yun? Magpapagaling siya. So, kaya nga kung gusto mong magpagaling ng isang tao, huwag ka kagad pupunta, susugo doon, tapos papagalingin mo. Hindi, mag-fasting ka. Para na sa ganon, may anointing ng Holy Spirit. Ano pa? Ano pa yung mga mission ni Jesus Christ? Mag-share siya ng gospel. So, kaya na kailangan maraming tumanggap ng salita ng Diyos. Marami naman. Kaya lang nung panahon na siya ay ipapako na sa krus, unti-unti nagkawalaan na lahat. No? Hindi kasi sila nag-fasting. Joke lang. Okay, so, si Lord Jesus Christ, kaya siya nag-fasting kasi meron siyang mission. Pagalingin ang mga may sakit, mag-share ng gospel ni Lord, ang kaligtasan, at higit sa lahat, yung ipapako kasi siya sa krus. Yun ang pinakamatindi sa lahat. Okay? And number 3, demonstration of dependence. By abstaining from food, Jesus humbled himself, acknowledging that he only depend on God's will. So, pagka nagpa-fasting po tayo, nandoon yung pagsasabi natin na, Lord, hindi ko kayang kaharapin ang lahat ng problema ng buhay ko. Hindi ko kayang solusyonan yung mga nangyayari sa buhay ko. Hindi ko kayang pahintuin ang ulan. Gaya ngayon, yung ulan bumabagyo. Hindi ko kaya, Panginoon, na bigyan ng kagalingan yung isang tao. Alisin yung possession ng evil spirit sa kanya, etc., etc. Hindi ko kayang mag-share ng gospel. Kaya, Lord, magpa-fasting ako para na sa ganun mabigyan ako ng kalakasan. Pag nag-fasting ka, ito ay pagsasabi na nagdi-depend ka sa kapangyarihan. And lastly, number 4, setting an example.
course, oh, Diyos siya. Pero, nag-fasting pa rin siya. Kasi bakit? Gusto niya mag-set example. Kasi nagkatawang tao din siya eh. Diyos siya, yes, pero nagkatawang tao siya. At hindi dahil nagkatawang tao siya or Diyos siya na nagkatawang tao, eh hindi na siya mag-undergo ng fasting. Hindi pwede gano'n. Kasi, as human, dala-dala niya rin yung weaknesses ng isang human na nagugutom siya, na may mga kakaharapin siya ng mga problema, na physically magugutom siya, di ba? So, marami siyang kakaharapin in life, kagaya ng tao. Kung ano yung kinakaharap ng tao, yun din ang kakaharapin niya kasi nagsa-tao siya eh, nagkatawang tao siya. So, para na sa ganon, makita ng mga tao na ang na naiintindihan ni Jesus Christ yung kalagayan ng isang tao, na nadadown siya, painful siya, dumadana siya ng hardship, etc. etc. Kailangan niya rin ng fasting. Amen? Kasi physically, nandoon siya sa sitwasyon na human siya. Kaya kailangan niya rin ng fasting. Okay, next. Some of the biblical character who also fasted. The Bible is full of examples of people who have abstained from food to seek God. One is Nehemiah. Nehemiah fasted to help him confess his sins to God and turn away from them and to ask God for favor in the sight of the king of Persia to get permission to rebuild the walls of Jerusalem. So, si Nehemiah, bakit siya nag-fasting? Pinanghihinaan na siya ng loob that time. Wala na kasing gustong sumunod para i-rebuild yung nasira or na-destroy na walls ng Jerusalem. At wala nang gustong tumulong sa kanya. May mga tao, no, na nag-against doon sa pagbibuild ng wall. Kaya, anong ginawa ni Nehemiah? Kasi, ano na siya eh, talagang morally declined na. Ano pa, talagang wala na, parang suko na ako, di ko na kaya itong mga taong ito. So, dahil diyan, pinanghihinaan na si Nehemiah, nag-seek siya ng prayer and fasting. At humingi siya ng sorrow. Kaya naman, binigyan siya ng lakas ng Spirit ng Lord. At sabi ng Lord sa kanya, sige, i-rebuild mo lang yung wall, sasamahan kita. Ako ang kakausap sa mga tao. Ako ang magta-touch ng kanilang mga puso para na sa ganun ma-rebuild yung wall. Ako ang magta-touch doon sa king ng Persia para magpadala ng decree na uumpisahan na ninyong itayo ang wall of Jerusalem. At nangyari yun. Dahil nag-fasting siya. Nag-depend siya sa Lord. Now, another person na nag-fasting is David. David fasted to ask God to intervene because of injustice. In 2 Samuel chapter 12 verses 17 and 23, nakita doon o mababasa natin doon, he fasted to ask for a miraculous healing. A request God did not grant. Alam niyo kung ano ito? Yung anak niya, yung first son niya kay Bathsheba. Sabi niya, Lord, pagalingin mo ang anak ko. Nagfast siya noon. At habang nagpa-fasting siya, may dumating na kanyang mga alagad, no? Yung kanyang mga alipin. At sabi nila, Hari, patay na po yung inyo. At nung matapos sabihin iyon, tumayo si Haring David. At siya ay nagbihis, nagpagwapo. Oh. Kaya nagulat yung mga alipin. Sabi nila, bakit ganun? Nung panahon na may sakit ang anak mo, eh nagpa-fasting ka. Eh, ngayon napatay na, supposed to be, dapat lalo kang mag-fasting kasi patay na. Eh nagdidiwang ka. Baliktad ano? Kasi sabi ni Haring David, masaya ako kasi alam ko, feeling na ng aking Diyos, aking. Kaya ano pa, diba? Ano pa ang ipang fasting ko?
Eh, mag-reduce na ako. So, yan ano, nag-fasting din si Haring David. So, kung meron kang anak na ano, kasi yun din yung, kasi kung hindi nag-fasting si Haring David, nung may sakit yung anak niya, at nalaman niyang patay na ito, baka naglulupasay na si Haring David. Pero dahil nag-fasting siya during the time na may sakit yung anak, nabigyan siya ng kalakasan ng Diyos, ng assurance. Huwag ka mag-alala kasi yung anak ko, kapiling ko. So, yun yung assurance na binigay ng sa kanya. Kaya, lumakas siya spiritual. No? Kampante siya. Peaceful siya. Another person or character in the Bible na nag-fasting is si Mordecai. And the Jews fasted upon hearing news of Haman's wicked plot for their extermination para sa mga Hudyo. No? Sino si Mordecai? Siya yung uncle ni Queen Esther. At sabi ni Mordecai kay Queen Esther, kaya kaya nailuklok na queen kasi may purpose. Iyon ay ang iligtas ang mga Hudyo sa pagkakataon na ito. Bakit? Kasi si Haman gusto niya na patayin si Mordecai at ang Hudyo at humingi siya ng request doon sa hari, doon sa asawa ni Queen Esther. Eh hindi alam nung hari na iyon pala ay papatayin si Mordecai at saka yung mga Hudyo. Eh si Esther, Hudyo, no? Kaya kinausap ni Esther yung asawa, kaharap si Haman. Sabi, 3 beses nagpahanda ng masarap na pagkain si Esther eh. At dinaluhan ito ng hari. Ngayon, nagtaka yung hari. Sabi nila, sabi ng hari, ano ba ang hinihingi mo? Ano bang kahilingan mo? At bakit 3 days mo na akong pinakakain ng masarap? Tapos sabi ni Queen Esther, meron kasi na gustong ipapatay ako. Ako na reyna na asawa mo. Sabi nung hari, nagalit. Sino yan? Sino yan? Sabi niya, ayan, katabi mo, si Haman. Ha? Sabi ng hari. Sabi, paano mangyayari yon? Tapos sabi ni Queen Esther, binigay mo kasi yung request ni Haman na ipapatay ang mga Hudyo at si Mordecai. Eh, hindi mo ba alam? Hudyo ako. Sabi ng hari, galit na galit siya. Ipapatay si Haman, no? Kung ano yung way na gusto niyang mangyaring pagpatay sa Hudyo at kay Mordecai, ganun ang gawin sa kanya. Kaya hinang ito si Haman. Okay. So, yun po yung no, yung kapag may mabigat na sitwasyon sa buhay mo, na talagang hindi mo na kaya, mag-fasting ka. Especially sa ministry, kapag nabibigatan ka na at hindi mo na talaga kaya at talagang gusto mo na sumuko, mag-fasting. Kasi maganda po ang fasting. Hindi lang yan nagbibigay sa'yo spiritually ng strength, kundi sinasagot din ng Lord. Kasi si Lord ang mag intervene para masagot yung iyong prayer request. Now, what are the different kinds of fasting? There are probably as many ways to fast as there are ways to pray. But those two ideas are a starting point. Number one ay yung tinatawag nating normal fast. In a normal fast, a person goes without food for a predetermined amount of time. Yung wala ka talagang kakainin, walang tubig, walang pagkain. Yan po yung normal fasting na tinatawag natin. Or yung tinatawag nating regular fasting na wala kang kakainin. Di ba? Pagka magpapa-check up ka, especially kung titignan ang sugar mo, nagpa-fasting, di ba? Pinagpa-fasting tayo ng lalo na pagka mag-undergo ka ng surgery, pinagpa-fasting ka ng doktor. Bakit kailangan mag-fasting? Para hindi tumaas yung BP. Kasi pag mataas po ang sugar level, tumataas ang BP. Lalo na pagka iso-surgery ka, mas lalong tumataas po ang BP. Okay? Kasi hindi nakakadaloy ang dugo papunta sa heart pag sino-surgery ka. So, para maiwasan ito, ay nagpa-fasting. No? At
Kung magpapa-check up ka naman at gusto mong malaman ang iyong blood sugar, kailangan din ng fasting. Water is allowed and necessary. Pwede naman to, no? Yung meron ding water na iinumin. Especially kung ikaw ay may sakit sa sikmura. So, kung gusto mo talagang mag-fasting, kasi nakakatulong ito sa pagtunaw ng fatty liver eh. So, kung gusto mo talagang mag-fasting, inom ka ng inom ng tubig. Huwag na walang tubig. Especially kapag ikaw ay diabetic, no? Mag-inom ka talaga ng tubig. Okay? So, extreme care should be taken with long fast. So, halimbawa, 1 week fasting or 30 days fasting or 40 days fasting. So, kinakailangan laging nagpapatingin sa doktor. Baka mamaya bumababa na ang BP mo. Kasi pagka-fasting po, bumababa ang BP or tumataas ang BP. Depende kung anong sakit meron ka. So, it is prudent to consult your physician if you are planning to embark on a long fast. Bawa kung tatagal na yan ng 1 week, so it's better na magpatingin muna kayo sa doktor kung kakayanin ba ng katawan na mag-fasting for 1 week. Kasi pinakamatagal na kasi talaga na fasting is yung 3 days. 3 days nga masakit na sa ulo eh. No? At nakakahilo na yun. Eh how much more kung 1 week ka magpapast. Okay? So, consult your doctor first. What are the different kinds of fasting? Pangalawa, partial fast. In a partial fast, person only eats certain kinds of food. Halimbawa po, fasting ako sa meat. So, wala ka munang kakainin meat. Puro fruits and gulay lang ang iyong kakainin. And it comes along with a certain period of time lang. Hindi pwedeng panghabang panahon. Kasi kailangan mo rin ng carbohydrates eh. So, anong gagamitin na energy ng katawan mo kung wala kang carbo? Kinakailangan, kakain ka din ng meat pagdating ng panahon. Kasi kailangan mo din ng protein. Kailangan ng heart mo. Okay? Kaya, certain period of time lang, at bawal, 1 week, 3 days, no, na fruits and vegetables ka lang. After 3 days, o kaya pwede rin namang sa isang araw, fruits and vegetables, ang agahan, ang tanghalian, merong kang rice at saka meat. Pagdating ng hapon, back to fruits and vegetables ka ulit pagdating ng dinner. So, pwede yung ganon, no? Once a day na carbo and once a day na meat. Pwede yun. Okay? Meat or fish or dairy product like itlog. Pwede yun. So in the Bible, Daniel and John the Baptist maintained a certain diet during their fast. Alam niyo si Daniel at saka si Shadrach, Meshach, and Abednego, yung tatlong hinulog sa hurno na nag-aapoy, no? Hindi sila nasunog. Kasama si Daniel. Alam niyo kung anong ano nila? Nag-fasting sila, ang kinain lang nila is fruit and vegetables without meat. Kasi tinanong sila nung hari, o anong gusto niya? Hain na namin kayo. Ay, wag na po, sabi nung tatlo. Kakainin namin, including si Daniel, kakainin namin is fruits and vegetables. At mas malakas sila. Mas matindi ang strength na meron sila compared doon sa kumakain ng pagkain ng hari, which is yung meat, yung masasarap talaga. No? So, in 18th century, preacher John Wesley had only bread and water for many days as his fast. Si John Wesley po ay ang pinuno ng UMC. Ano yung UMC? United Methodist Church. John Wesley po, tandaan niyo po yan. Bakit po alam? Kasi dati akong Methodista. Okay? So, hindi po ako umalis sa Methodist dahil nagrebelde ako. Umalis po ako sa Methodist dahil nung time na yon na lumipat kami sa Novaliches, wala kaming mahanap na Methodist Church. Kaya no choice, kundi pumasok kami sa Jesus the Living Gospel. Dati Take the Nation for Jesus pa yun. Okay, so much for that.
Now, what is the benefits of fasting? Fasting improves our physical condition. Many impurities in the body are burned up when the body is denied food, thus clearing the mind, cleansing, and healing the body. The late Dr. Bill Bright, founder of CRU, or what we call Campus Crusade for Christ, and who was known to fast regularly, has this to share about why Christians should fast. Fasting is one of the Spirit's tools for strengthening and transforming grace in our lives. This spiritual practice is a gift from God meant to know us and draw us into the deepening relationship with Him. Here are some insights drawn from God's word and personal experience to get you started. So, tignan natin kung ano yung mga benefits ng fasting base kay Dr. Bill Bright. Sino si Bill Bright? Founder ng Campus Crusade for Christ. Okay? So, fasting and prayer can restore the loss of your first love for the Lord. Especially, no? Kung tumatagal ka na sa ministry, tumatagal ka na sa paglilingkod, tumatagal ka na sa iyong pagiging Christian. Dumarating talaga sa punto na nabuboring ka na. Dumarating sa punto na parang, alam mo yun, nagiging routine na lang ang paggawain, yung pagsaserve sa Lord. Dumarating po yun. Nawawala ang first love. Kaya nga, sa Revelation chapter 2 verse 4, nil-remind sila ng God, bumalik ka sa iyong first love, which is yung pagsiserve mo, yung relationship mo kay God. Magkaiba pala yung pagsiserve at saka yung relationship. Okay? May relasyon ka sa Lord, kaya ka nagsiserve. Diba? Kaya ka nagpipreach ng gospel, kaya ka evangelize sa mga tao, kaya mo ginagawa ang isang ministry, dahil mahal mo ang Diyos. May relasyon ka sa Kanya. Okay? So, fasting is a biblical way to truly humble yourself in the sight of God. So, ano pa ang benefits ng fasting? Ito yung nagbibigay sa iyo ng pagpapakumbabang. Kasi nga, di ba, base sa ating pinag-aralan kanina, na ang fasting ay pagdidependence kay Lord. Pagdidepend kay Lord. Kaya, kapag ikaw ay nagpa-fasting, nagiging mapagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Ina-acknowledge mo na wala kang magagawa kung wala ang Diyos na magi-intervene doon sa mga problema mo, doon sa mga kalituhan mo, doon sa walang kapayapaan mo, doon sa nagda-doubt ka na, nawawalan ka na ng hope sa Lord, kung i-bless ka pa ba o hindi na, no? Yung mga bagay na ganun, itinataas na yun sa fasting. Kasi lalo kang mawawala sa Lord pag hindi ka pa nag-fast. Okay? Fasting enables the Holy Spirit to reveal your true spiritual condition. So, pagka nagpa-fasting ka, i-reveal sa iyo ng Holy Spirit. Kaya nga minsan, pagka nagpa-fasting, naiiyak po. Umiiyak talaga ako pagka nagpa-fasting. Kasi nakikita ko yung sarili ko, ano na yung kalagayan ko. Kasi habang nagpa-fasting ka, lumalaki yung tumataas yung level ng spiritual mo eh. Na-strengthen ka kapag nagpa-fasting ka. Yung fasting talaga na hindi yung nagpa-fasting ka pero naglalaba ka. Nagpa-fasting ka pero nagdududot-dot ka sa cellphone mo, nanonood ka ng mga video. Hindi po yun ang tamang fasting, okay? Ang fasting po na tinatawag is yung magi-spend ka lang talaga ng word ni God at ng pananalangin. Yun po yung pagpa-fasting na tinatawag. Wala kang ibang gagawin sa araw na yon maliban sa makinig ng mensahe ng Lord, mag-aral ng salita ng Diyos at manalangin. Yun po ang tunay na fasting. Hindi yun nagpa-fasting ka, naglalaba ka, naglilinis ka ng bahay, no? Kung araw. O kaya, nanonood ka naman ng mga video. O kaya, text ka ng text, no? Hindi po yun. Hindi po yun fasting. Okay? Ang fasting is nag-spend ka ng oras, ng time mo sa Lord para ikaw ay palakasin niya spiritually at ibigay ang mga kahilingan. Okay? Now, through fasting, the Holy Spirit will imprint God's word deeper on your heart, and His truth will become more meaningful to you.
Alam nyo, mga kapatid, sa sobrang kabisihan ng tao, nawawala na sa kanila yung pagpapasting. Kaya tuloy, yung salita ng Lord, hindi na kumikilos sa buhay. Alam nyo, para maintindihan natin at maunawaan maigi ang salita ng Diyos, mag-fasting ka. No? At kasi sa fasting, mga kapatid, hindi mo na mamalayan. Natapos mo na yung fasting mo sa buong araw. Kakabasa mo na kakabasa ng salita ng Diyos. At nire-reveal ng Lord. Habang nagbabasa ka ng salita ng Lord at naka-fasting ka, i-re-reveal ng Diyos ang kanyang mga kasagutan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya napakasarap po talaga mag-fasting. Yung tunay na fasting, ha? Okay? Next, fasting can transform your prayer life into a richer and more personal experience. Fasting can result in a dynamic personal revival and make you a channel of life change to others. So ano po ang magandang dinudulot ng fasting? Nagre-resulta po ito ng dynamic personal revival. When we say dynamic, as in para po yung granada na sumasabog sa iyo at nagkakaroon ka ng power para ikaw ay ma-revive. When we say revive, parang ano po yan, pasyenteng mamamatay na. Para ma-revive yung pasyenteng malapit ng mamatay, anong ginagawa? Pinapump, di ba? Oh, sini-CPR. So, ganyan po ang fasting. Yan po ang nagsi-CPR sa atin. Kasi, lalo na, kapag ang pakiramdam mo, nakaka-boring na mag-linggo. Parang nawawala, nadidrain ka, nawawalan ka. Kaya gawin natin ito, mga kapatid, ano? Parating na ang next Saturday, last Saturday of the month. So mag-fasting tayo, yung totoong fasting, yung wala tayong gagawin iba, maliban sa mag-fasting. Okay? If you fast, you will find yourself being humbled as I did. You will discover more time to pray and seek God's face. And as He leads you to recognize and repent of and confess sin, you will experience God's grace to grow and mature. Amen? So, ito po yung mga i-discussion ninyo sa inyong mga ka-group. Number 1, are you experiencing boredom, tiredness, and routinary? Paulit-ulit na lang ba yung mga ginagawa mo sa Lord, kaya natatabangan ka na, papagod ka na, o kasi sa hirap ng pagsaserve sa Lord. Are you experiencing hardships right now? Ikaw ba ang mga pinagdadaan ng problema sa ngayon? No, sa buhay, personal, trabaho, at kung saan-saan pa. Number 2, what is your prayer petition that seems taking too long to be answered? Meron ka bang pinagpray na ang tagal-tagal na? Hindi mo pa hindi pa makuha-kuha yung answer doon sa prayer mo, or wala ka pang answered prayer. And number 3, who in your family, co-workers, friends, and relative, or even churchmate that is in the situation that they cannot escape from sin that you would like to pray for. So, kayo po ang magsasagutan yan sa inyong mga ka-groupmate. At yan lamang po yung ating discussion for today. Thank you for watching. Thank you for being with me dito sa Gmeet at sa Zoom meeting at sa Messenger. So, iba-iba ang mga panahon at oras na kung saan nag-i-study tayo at iba-ibang platform ang ginagamit natin. But thank you so much for being with me para matapos po ang lesson ng fasting. Just always remember that fasting is essential, especially if you are drained and you want God, you are asking God to strengthen you spiritually. And of course, if you have something to pray na until now hindi pa sinasagot ng Lord and you are seeking God's provision for that prayer request, so you have to fast, especially if you're not certain if God will still answer your prayer or not. So all you have to do is just fast. And sometimes if
There are family members who are sick, especially cancer or any sicknesses na hindi kayang pagalingin. You think of it as impossible na talaga na mapagaling ng isang doctor and medicine. No? So, all you have to do is just fast and ask God to strengthen you. If not possible na talagang mapagaling na yung tao, just ask God na i-strengthen ka. Just like Jesus, no? Alam ni Jesus Christ na hindi na talaga posible. It is no longer possible na ma-avoid niya yung siya ay mapako sa krus. So, he fasted because he needs strength na ma-overcome niya yung fear, plus yung anxiety and depression. I remember when Jesus prayed to Gethsemane, he actually is under the emotion of anxiety and depression. The fact that during his prayer in Gethsemane, yung sweat niya is blood na eh. That only means na sobrang talaga yung kanyang anxiety and depression. But Jesus fasted. He he overcome everything. The emotion, the anxiety, the depression. He overcome it. He overcomes it because he fasted for 40 days and 40 nights. So if you really wanted God answers your prayer, there will be healing, there will be miracles in your life, especially in your ministry. You want your ministry to grow. You want people around you to mature. You want them to obey you as a leader. Go on fasting because fasting is really best if you are tired, bored, you lost your first love in serving God. So fasting is good, really, really good. And I suggest that do it one day. But if you can stand for 3 days, you can also do that for 3 days. But if you can't stand for 3 days, then, or as I have said earlier, you can ask your doctor, consult your doctor first before going to a 3-day fasting. If that sacrifices your health, then do not go to a 3-day fasting or more than 3 days fasting. All you have to do is just fast for 24 hours and make sure that during your fasting, don't ever, ever do something that will not help you fast. For example, if during your fasting, you forgot na meron ka pa palang labahin or sampahin, and then you go to the laundry shop, magpalabada, etc., etc., nakita mo madumi ang bahay, no? Huwag ganun. Okay? Kung magpa-fasting ka, fasting lang talaga. Make sure that there is Bible reading as well as prayer. Worship as well. Go with a worship. Okay? So again, thank you. And if you are new here in my channel, just hit the like, go on comment, leave a comment in our comment section, or share this topic and subscribe. Okay? So again, this is Pastora Eva. Have a nice day and God bless you.